Magandang araw ka foodies, ngayong araw ay magluluto tayo ng isang sikat na Russian dish, ang beef stroganoff. Tara samahan niyo ko. Sa mainit na kahwali, ilagay ang 50 grams na unsalted butter. Masarap na ulam ang beef stroganoff, pero itong version ko gagamit ako ng pasta imbis na kanin. Maaari mo bang i-comment sa baba kung sa anong lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umabot ang videong ito. Kapag na-melt mo na ang butter, ilagay na natin ang 300 grams na thin sliced white button mushrooms. Igisa mo lang ang mushrooms hanggang sa lumabas ang katas nito, at medyo mag-golden brown ang kulay. Pagkatapos, iset aside mo na ang mushrooms. Sa parehas na kahwali, ilagay ang 500 grams na karne ng baka. Pwede kang gumamit ng karne ng manok bilang substitute, pero syempre beef ang gagamitin ko. Julienne cut nga pala ang klase ng hiwang ginamit ko sa aking beef stroganoff. Ito kasi ang uri ng slice kung saan mas mabilis maluto ang karne ng baka. At kung mapapansin mo, naglagay din pala ako ng half cup na all-purpose flour sa hiniwa kong beef. Ito naman ang magsisilbing thickening agent natin sa sauce na gagamitin natin mamaya. Ang thickening agent or thickener ay kilala rin sa tawag na pampalapot sa Tagalog. Dapat nakadistribute ng maayos ang paglalagay ng beef sa kahwali para mas pantay ang luto nito. Huwag kang mag-alala, naghugas naman ako ng aking kamay bago ako nagsimulang magluto. Baka chef to. Naglagay ako ng konting butter para hindi dumikit ang karne ng baka, then ituloy lang natin ang pag-isa sa ating beef hanggang mag-golden brown na ito. Sa mga nagtatanong, ako nga pala ay isang chef sa isang restaurant dito sa Dubai, UAE. At opo, lalaki po ako. Madalas kasi na may mag-comment ng madam or ma'am sa page ko. Pero ang ating face reveal ay saka na lang. Pag pumhugi na ako, kapag na-achieve mo na ang golden brown texture, iset aside muna natin ang beef at diretso na tayo sa ating sauce. Again, sa parehong kahwali maglagay ulit tayo ng another 50 grams of unsalted butter. Igisa na natin ang ating 75 grams or 1 medium-sized na diced white onion. And isunod na rin natin ang ating minced garlic. Mga 7 pirasong garlic ang ginamit ko, let's say approximately 40 grams. And then, ibalik natin ang naset aside nating beef. Ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa tuluyan na rin maluto ang karne ng baka. Siya nga pala, medium heat lang ang lakas ng apoy na ginamit ko sa pagluto ng ating beef stroganoff. Para naman sa ating magiging sauce, maglagay ng 1½ cup na tubig. Kung natatandaan nyo, naglagay ako kanina ng all-purpose flour sa ating beef, kaya hindi na ako naglagay ulit ng harina sa ating tubig. Hahayaan lang natin itong mag-simmer for about 10 minutes. Dahil sa wala akong beef stock, naglagay na lang ako ng isang pirasong beef cubes bilang substitute. Pero kung meron kayong beef stock ay maaari kayong maglagay ng may sukat na 500 ml. Ituloy lang natin ang paghalo hanggang sa lumapot na ang ating sauce. Pwede pa rin kayong maglagay ng additional flour kung nais nyo na mas thick or mas malapot ang texture ng inyong beef stroganoff. Make sure lang na tunawin nyo ito sa tubig upang hindi siya magbuo-buo pag nilagay nyo na sa kahwali. After that, maaari nyo nang ilagay ulit ang nagisa nating mushrooms kanina. Siguraduhin na isama nyo rin ang sabaw nito dahil ito ang magsisilbing dagdag na pampalasa ng ating beef stroganoff.
Ngayon tikman muna natin ang ating sauce bago natin lagyan ng pamintang durog. Pwede rin kayong maglagay ng chili flakes or kahit anong pampaanghang depende sa nais nyo. Ngayon ituloy lang natin ang paghalo para kumalat ang lasa ng ating spices sa ating sauce. Hindi na nga pala ako naglagay ng asin dahil okay na sa akin ang lasa ng ating sauce. Pwede pa rin kayo magdagdag ng asin base sa alat na gusto nyo. Ilagay na rin natin ang ating mustard. 2 tablespoon ng mustard ang nilagay ko sa aking sauce. Pupwede rin ang Dijon mustard ngunit gawin nyo lang itong 1 tablespoon. Ituloy lang ang paghalo at siguraduhin na maikalat ang mustard sa ating sauce. Ang mustard ang magsisilbing pambalans ng lasa at dagdag pampalapot ng ating sauce. Ito rin ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa ating beef stroganoff. Ngayon maaari mo nang patayin ang apoy at ilagay na ang huling sangkap, ang Greek yogurt. Kung hindi available sa inyo ang yogurt na ito, pwede kayong gumamit ng sour cream, 3 tablespoon kung Greek yogurt, at 2 tablespoon naman if sour cream. Ngayon magsandok ka na ng kanin. Pero sa version ko, nagready na ako ng tagliatelle pasta para sakto sa pananghalian. At last, meron ka ng beef stroganoff, pwede mo rin itong lutuin bilang pagkain sa mga handaan or sa jowa mong nagtatampo. Kung nagustuhan mo at may natutunan kang bagong recipe sa video tutorial na ito, i-follow mo lang ang page na ito para updated ka sa mga susunod ko pang cooking tips at video tutorials. Kung ayaw mo naman, di wag. Basta for now kakain muna ako. Bye-bye.